Ako si Marco, isang graphic designer mula sa Maynila. Sa kabila ng ingay at abala ng syudad, lagi kong hinahanap ang sandali ng katahimikan. Noong minsang nasa isang art exhibit ako, doon ko siya nakilala. Si Lara. Isa siyang photographer na mahilig kuhanin ng mga simpleng bagay na may malalim na kahulugan. Sa unang tingin pa lang, alam kong may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila may kwento. May lalim na hindi ko pa nakikita sa iba. Hindi nagtagal, naging magkaibigan kami. Ang bawat usapan ay tila isang paglalakbay sa mundo ng sining at damdamin. Hanggang sa isang gabi, sa ilalim ng mga bituin sa isang rooftop, naglakas loob akong ipagtapat ang aking nararamdaman. Lara, sabi ko, ikaw ang inspirasyon ng bawat guhit at kulay na nilalagay ko sa canvas. Tumawa siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Marco, ang damdaming ito ay pareho sa akin. Ngunit, sagot niya, kailangan kong umalis papuntang Paris para sa isang malaking proyekto. Ang mga salitang iyon ay naging simula ng napakahabang paglalakbay ng aming pagmamahalan. Tumigil ang oras. Ang saya ng aming pagkakaibigan ay biglang napalitan ng kaba at takot sa hinaharap. Pero hindi namin ito hinayaan na maging balakid. Sinubukan naming ituloy ang aming relasyon kahit magkalayo. Sa bawat liham, bawat tawag, naramdaman ko ang init ng pagmamahal ni Lara. Parang siya'y naririto, kahit alam kong libu-libong milya ang layo niya. Ngunit sa kabila ng lahat, unti-unti kong naramdaman ang hirap ng long-distance relationship. May mga pagkakataong hindi kami magkasabay sa oras at minsan hindi namin maiwasang magduda sa isa't isa. Isang araw, nakatanggap ako ng liham mula kay Lara. Nakatatak ito sa aking isipan. Ang kanyang sulat kamay, ang bango ng papel, tila siya'y naririyan sa harapan ko. Binasa ko ang liham na iyon ng buong puso. Ngunit may isang pangungusap doon na tila pumutol sa aking hininga. Marco, may kailangan akong sabihin. Ang unang linya ng liham. Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking katawan. Ano kaya ang kanyang sasabihin? May nangyari ba sa kanya sa Paris? May iba na ba siyang mahal? Ang mga katanungan ay bumagabag sa akin. Ngunit sa kabila ng takot, kailangan kong malaman ang kanyang sasabihin. Nagpasya akong tawagan siya kaagad. Ngunit bago ko pa man maidayal ang kanyang numero, may biglang kumatok sa aking pintuan. Pagbukas ko, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Isang tao mula sa aming nakaraan, si Alex, ang matalik kong kaibigan na matagal nang nawala. Marco, sabi niya, may kailangan kang malaman tungkol kay Lara. Ang kanyang mga salitang iyon ay tila kidlat na dumurog sa aking kalooban. Ano ang alam ni Alex na hindi ko alam? Mula sa isang sulat na natanggap ko mula kay Ana, ang aking kasintahan na nasa kabilang panig ng mundo. Muling bumalik ang lahat ng alaala namin. Sa bawat talata ng kanyang liham, parang naririnig ko ang kanyang tinig, ang kanyang halakhak, at ang kanyang mga bulong na puno ng pag-ibig. Sa kabila ng layo ng aming pagitan, ang mga salitang kanyang isinulat ay mistulang mga kamay na yumayakap sa akin, nagbibigay lakas at pag-asa sa bawat araw na lumilipas. Minamahal kong Leo, simula ng kanyang liham. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, ngunit naniniwala akong ang distansya ay pansamantala lamang. Kung paanong ang mga bituin ay matiyagang naglalakbay sa kalangitan, ganun din ang ating pag-ibig, matibay at hindi madaling maigupo. Sa kanyang mga salita, naalala ko ang mga pangakong binitiwan namin sa ilalim ng langit na punong-puno ng bituin noong huling beses kaming magkasama. Ang mga pangakong iyon ay naging ilaw na gumagabay sa akin sa madilim na landas ng pangungulila. Sa tuwing bumabalik sa akin ang lungkot, iniisip ko ang mga alaala ng aming pagsasama, ang mga tawanan, ang mga pag-uusap na tila walang katapusan. Minsan, nahuhuli kong tinitingnan ang mga lumang larawan namin.
Tila inaabot ang mga sandaling iyon na hindi na muling maibabalik. Ngunit sa bawat liham na ipinapadala niya, nararamdaman kong muling nabubuhay ang aming pagmamahalan. Sa kanyang sumunod na mga talata, ibinahagi ni Ana ang mga bagong karanasan niya sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Nakakatawa nga, Leo, kung paano ako tila nagiging bahagi ng isang pelikula. Ang dami kong natutunan at kahit papaano, nararamdaman kong lumalapit ako sa pangarap natin na makapaglakbay at makakita ng iba't ibang kultura. Ang kanyang kasiyahan ay pumapawi sa aking pangamba, ngunit sa kabila nito, may bahagi ng aking puso ang nag-aalala. Paano kung masanay siyang wala ako sa tabi niya? Paano kung sa kanyang bagong mundo, magkaroon siya ng bagong pag-ibig? Gayunpaman, pinilit kong iwaksi ang mga negatibong kaisipan. Sa halip, nagtuon ako sa kanyang mga kwento ng mga bagong kaibigan at mga lugar na kanyang natuklasan. Isipin mo, Leo, ang mga lugar na ito ay hindi lamang bahagi ng aking paglalakbay, kundi bahagi rin ng ating kwento. Isang araw, pupunta tayo dito ng magkasama. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng inspirasyon at pananabik. Sa huli ng kanyang liham, may isang pahiwatig na nag-iwan sa akin ng matinding pag-aalala. May isang bagay akong gustong sabihin sa iyo, ngunit hindi ko pa kayang isulat dito. Sa susunod, ipapadala ko ang isang espesyal na liham para sa iyo, Leo. Sana ay maintindihan mo. Nang mabasa ko ito, naglaro ang aking isip. Ano kaya ang nilalaman ng espesyal na liham na iyon? Naging palaisipan ito sa akin, nagdala ng takot at pag-asa sa parehong pagkakataon. Sa kabila ng lahat, pinili kong magtiwala sa aming pagmamahalan, sa aming samahan na subok na ng panahon. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong umaasa at nag-aabang sa susunod na sulat mula kay Ana. Ang mga araw na lumipas ay tila naglalakad sa manipis na linya ng pananabik at pagkabahala. Sa bawat tunog ng doorbell, umaasa akong ang espesyal na liham ay dumating na. Ngunit sa bawat araw na lumilipas na walang sulat, mas lalong lumalalim ang aking pag-aalala. Ano kaya ang gustong sabihin ni Ana na hindi niya kayang isulat sa kanyang huling liham? Hanggang isang araw, sa gitna ng aking pagninilay-nilay sa aming kwarto, isang tawag ang aking natanggap mula sa hindi inaasahang numero. Sa kabilang linya, isang boses ang nagwika, "Leo, kailangan mong pumunta sa airport. Narito na ang espesyal na mensahe ni Ana." Bigla, nagkaroon ng kaba ang dibdib ko. Ano ang ibig sabihin nito? Handa ba ako sa kung anuman ang sasabihin ni Ana? Sa likod ng lahat ng aking pag-aalinlangan, ang pag-asa ay muling nagningning sa aking puso. Siguro, ito na ang simula ng bagong kabanata ng aming kwento. Ngunit sa likod ng aking pag-asa, ano nga kaya ang magiging kahulugan ng espesyal na mensahe? Sa paglapit ko sa airport, ang damdamin ko ay naguguluhan, puno ng takot at pananabik. Sa dulo ng lahat ng ito, alam kong ang sagot ay matutunghayan ko sa espesyal na mensahe ni Ana. Isang liham na naglalaman ng mga salitang magpapabago sa aming kapalaran. Sa bawat bukas ng aking inbox, tila isang bagong pag-asa ang sumisibol sa aking puso. Sa kabila ng magkalayong agwat, ang mga liham ni Clara ang nagdadala ng init sa malamig kong mga gabi rito sa New York. Sa tuwing binabasa ko ang kanyang mga mensahe, para bang nadarama ko ang kanyang presensya, ang mga halakhak na bumabalot sa kanyang mga salita at ang mga palad niyang tila humahaplos sa aking pagod na kaluluwa. Minamahal kong Anton, simula ng kanyang huling liham, sa kabila ng distansiya, ipinapangako kong mananatili akong tapat at maghihintay sa tamang panahon. Ang bawat araw sa akin ay isang paglalakbay patungo sa iyo. Mahal kita at hindi magbabago iyon. Sa mga sandaling ito, napagtanto kong hindi lamang mga salita ang aming pinanghahawakan, kundi pati na rin ang tiwala at pangarap na sabay naming binubuo. Ngunit sa kabila ng aming pagtitiwala, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili,
Hanggang kailan namin kakayanin ang ganitong sitwasyon? Isang araw, habang naglalakad ako sa parke na madalas naming pasyalan noon ni Clara, natanggap ko ang isang hindi inaasahang tawag. "Anton, kailangan mong umuwi," sabi ng boses sa kabilang linya. Si Lola ito, ang tanging pamilya na naiwan ko sa Pilipinas. "Delikado ang kalagayan ng iyong ama." Gulong-gulo ang aking isip. Ang aking ama na matagal ko nang hindi nakikita. Ang aking ama na matagal ko nang hindi nakakausap. Bigla akong binalot ng takot at pangamba. Kailangan kong makauwi, ngunit paano si Clara? Hindi ko siya maaaring iwan nang hindi man lang nagpapaalam. Nagmadali akong bumalik sa aking apartment at agad na tinawagan si Clara. Ngunit sa halip na boses niya, isang automated na mensahe ang bumungad sa akin. Patay ang kanyang linya. Inulit ko ang tawag ngunit ganoon pa rin. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pinili ko na lamang magpadala ng mensahe sa kanyang email. "Clara, kailangan kong umuwi sa Pilipinas. May emergency at kailangan ako ng pamilya ko. Hindi ko alam kung gaano ito tatagal, ngunit ipinapangako kong babalik ako sa iyo. Mahal na mahal kita. Anton." Nang sumunod na araw ay lumipad ako pauwi. Habang nasa eroplano, hindi ko maiwasang isipin ang mga huling sandali namin ni Clara. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga yakap, at ang kanyang mga pangarap na tila ako rin ang pinanghahawakan. Kung sakali mang hindi kami magkita muli, sapat na ang mga alaala niya upang punuan ang puso kong sabik sa pagmamahal. Pagdating ko sa Pilipinas, agad akong nagtungo sa ospital. Nakita ko si Papa na nakaratay sa kama, payat, at tila ba pinagsakluban ng langit at lupa. Sa kabila ng lahat, may mga luhang dumaloy sa aking mga mata. Hindi ko na nagawa pang magalit. Naalala ko ang mga panahon ng aking kabataan, kung paano niya ako kinarga sa kanyang mga balikat at tinuruan ng mga leksyon sa buhay. Ngayon, tila siya ang nangangailangan ng aking lakas. Habang nakaupo ako sa tabi ng kanyang kama, isang pamilyar na boses ang aking narinig. "Anton?" Lumingon ako at nagulat sa aking nakita. Si Clara, naroon, nakatayo sa pintuan ng silid. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon, ngunit ang makita siya ay sapat na upang punuin ang puso ko ng ligaya. Ngunit bago pa man ako makalapit sa kanya, biglang nagring ang aking telepono. Isang mensahe mula sa numerong hindi ko kilala ang aking natanggap. "Anton, hindi na kailangang mag-alala. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano. Magkikita rin tayo sa tamang panahon." Nang bumalik ang tingin ko kay Clara, may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. "Anton, kailangan mong malaman ang totoo," sabi niya, nanginginig ang kanyang boses. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may mas malalim pa siyang nais sabihin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang pumasok ang doktor at sinabing kailangan na naming umalis dahil sa emergency sa ward. Tumayo kami ni Clara, magkahawak ang kamay, ngunit sa aking isipan, hindi ko maiwasang itanong, ano ang pinaplano ng kapalaran para sa amin? At ano ang lihim na pilit na itinatago ni Clara? Sa tuwing magigising ako sa umaga, ang unang bagay na hinahanap ng mga mata ko ay ang kanyang liham na nakapatong sa bedside table. Ang bawat titik, bawat salita, tila ba nagdadala ng init at liwanag sa malamig na umagang puno ng kalungkutan. Ang distansya sa pagitan namin ni Elina ay tila walang katapusan, ngunit ang bawat liham na ipinapadala niya ay mistulang tulay na nag-uugnay sa aming mga puso. "Minamahal kong Marco," nagsimula ang kanyang huling liham. Sa ilang linggo naming hindi pagkikita, ang mga salitang iyon ang naging tanging sandigan ko. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin, ngunit palagi kong pinapaalala sa sarili na ang pagmamahal natin ang magdadala sa atin sa tamang landas. Habang binabasa ko ang kanyang liham, nararamdaman ko ang panginginig sa aking mga kamay. Ang bawat galaw ng panulat niya sa papel ay puno ng damdamin at pag-asa.
Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman na ang distansya ay hindi hadlang kundi isang hamon na kailangan nating pagtagumpayan. Ang pagmamahal mo ay ang gabay ko sa mga oras ng pag-aalinlangan. Nagsimula ang aming kwento sa isang karaniwang araw. Pareho kaming nasa isang conference sa Berlin at sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkabanggaan kami sa entrance hall. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap, ang kanyang ngiti ay tila ba isang paanyaya sa isang bagong simula. Mula noon, hindi na kami mapaghiwalay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga pangarap ay dinala siya sa kabilang panig ng mundo, sa New York, para sa isang profesional na oportunidad na hindi maaaring palampasin. Sa bawat liham niya, nararamdaman ko ang kanyang pag-aalala. Marco, alam kong maraming pagsubok ang darating sa atin, ngunit hindi ko hinahayaang ang mga takot na iyon ang mangibabaw. Pinipili kong umasa, pinipili kong maghintay dahil alam kong sa tamang panahon ang mga pangarap natin ay magkakatotoo. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay lakas sa akin. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sa kabila ng mga gabing walang tulog, palagi kong iniisip na ang pagmamahal namin ay sapat na upang mapaglabanan ang lahat ng pagsubok. Kapag nararamdaman mong nag-iisa ka, tandaan mo na ako ay palaging nandito. Hindi man pisikal, ngunit sa puso at isipan, hindi kita iniiwan. Ngunit sa huling bahagi ng liham niya, may kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Marco, mayroong isang bagay na kailangan kong ipaalam sa iyo, isang bagay na maaaring makapagpabago sa lahat ng plano natin. Alam kong ito ay magiging mahirap para sa atin, ngunit ito ay isang bagay na hindi ko maitatago. Ang mga salitang iyon ay tila ba mga tinik na bumara sa aking lalamunan. Ano kaya ang kanyang sasabihin? Ano ang bagay na ito na maaaring makapagpabago sa lahat? Ang kaba at pag-aalala ay nagsimulang lumukob sa akin. Bilang bahagi ng aking trabaho, may bagong oportunidad na dumating. Isang pagkakataon na magdadala sa akin sa mas malayo pang lugar, sa Tokyo. Alam kong mas lalong lalayo ang distansya natin, ngunit gusto kong malaman mo na hindi ito ang katapusan ng kwento natin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang Tokyo ay 100,000 pang milya mula sa New York. Paano namin mapaninindigan ang aming mga pangako kung patuloy na lumalayo ang distansya sa pagitan namin? Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang pagmamahal namin ay hindi matitinag ng kahit anumang pisikal na hadlang. Marco, alam kong ito ay isang malaking hamon, ngunit pinipili kong maniwala na ang pagmamahal natin ay ang magiging gabay natin sa paglalakbay na ito. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sa huli, ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa kabila ng dilim. Ang kanyang pag-asa ay ang naging tanglaw ko sa paglalakbay na ito. Sa kabila ng mas malayong distansya, sa kabila ng mas mahirap na sitwasyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang nananatili. Hanggang kailan namin kakayanin ang ganitong sitwasyon? At kung sakaling dumating ang araw na hindi na namin makayanan, paano ko haharapin ang mundo na wala siya sa tabi ko? Ang liham na ito ay hindi lamang isang paanyaya sa pag-asa, kundi isang hamon na kailangan naming pagtagumpayan. Sa kabila ng lahat, pinipili kong maniwala. Dahil sa pagmamahal namin, naniniwala akong kaya naming lampasan ang lahat. At sa susunod na liham, sino ang nakakaalam? Baka ito na ang simula ng isang bagong kabanata, isang bagong paglalakbay na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa ko ay maghintay at maniwala na ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. Isang malamig na umaga dito sa Toronto. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana ng aking maliit na apartment,
Pinagmamasdan ko ang mga dahon ng maple na unti-unting bumabagsak mula sa kanilang mga sanga. Sa gitna ng pagninilay-nilay, naisip ko si Elena at ang kanyang tinig na tila musika sa gitna ng tahimik na kalawakan. Ang bawat liham na natatanggap ko mula sa kanya ay parang init na bumabalot sa akin sa kabila ng lamig ng paligid. Ipinapadala niya ang kanyang mga liham mula sa Pilipinas kung saan ang araw ay tila hindi nauubos at ang mga alon sa dalampasigan ay patuloy na sumasayaw. Ngayong umaga, natanggap ko ang kanyang bagong liham. Bawat bukas ng sobre ay may kasamang pag-asa at pananabik. Ang mga salitang isinulat niya ay laging puno ng damdamin, mga saloobin na tila ang bawat letra ay may sariling buhay. Mahal, simula ng kanyang liham, narito ako sa tabi ng dagat at habang sumusulat ako, naririnig ko ang alon na tila kinakausap ako. Iniisip ko kung paano kaya kung ikaw ay narito sa tabi ko, kasabay kong naglalakad sa buhangin. Tisio. Ang kanyang mga salita ay lumikha ng larawan sa aking isipan. Isang larawan ng mga paa namin na magkasamang naglalakad, ang hangin na nagpapagalaw sa kanyang buhok at ang kanyang mga mata na puno ng liwanag ng araw. Ngunit sa likod ng kagandahan ng kanyang mga salita, may naramdaman akong kakaibang tono, isang bagay na tila nakatago. Mahal ko, patuloy niya, may nais akong sabihin sa iyo na matagal ko nang iniingatan sa aking puso. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin, ang pagkakalayo, at ang pag-aasam na sana'y magkasama tayo sa bawat araw. Ngunit may natuklasan ako kamakailan na nagbabago sa takbo ng ating mga pangarap. Sa puntong ito, hindi ko maiwasang maramdaman ang kaba. Ano kaya ang natuklasan ni Elena? Bawat segundo ng pag-iisip ay tila nagiging isang oras. Ang mga posibilidad ay naglaro sa aking isipan. Isang bagong pagkakataon, isang hindi inaasahang balita, o isang desisyon na maaaring magbago sa lahat. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang isang propesor mula sa ibang bansa. Aniya, at inalok niya ako ng isang scholarship para sa isang programa sa Europa. Isang pagkakataon na makapag-aral at makamit ang aking mga pangarap. Alam kong ito ang matagal ko nang hinahangad, ngunit hindi ko ito kayang tanggapin nang hindi kita kasama. Biglang bumilog ang mundo ko sa mga salitang iyon. Isang scholarship sa Europa, isang hakbang palapit sa kanyang mga pangarap, ngunit isang hakbang din palayo sa amin. Alam kong ito ang kanyang pangarap, ang kanyang hinahangad mula pa noong una naming pagkikita. Ngunit ang ideya na mas lalo kaming maglalayo dahil sa pagkakataong ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa aking puso. Mahal ko, ano ang gagawin natin? Tanong niya sa dulo ng liham. Isang tanong na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Isang tanong na hindi ko agad masagot. Sa sandaling iyon, alam kong may desisyon akong kailangang gawin. Isang desisyon na maaaring magbago sa landas ng aming mga buhay. Habang naiisip ko kung ano ang isasagot ko kay Elena, biglang may kumatok sa pintuan. Isang hindi inaasahang bisita. Sa pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang matalik na kaibigan na may dala-dalang maliit na kahon. Para sa iyo, sabi niya, mula kay Elena. Ang kahon ay naglalaman ng isang bagay na hindi ko inaasahan, isang singsing at isang maliit na tala na nagsasabing, ito ang bahagi ng aking pangarap na nasa iyo ang aking puso kahit saan man ako magpunta. Napaluha ako sa mga salita ni Elena. Ang kanyang pagmamahal ay tila walang hangganan, kasing lawak ng dagat na kanyang sinasambit sa kanyang mga liham. Ngunit paano ko masusuklian ang pagmamahal na ito? Paano ko siya susuportahan sa kanyang pangarap habang pinapanatili ang aming relasyon? Sa likod ng mga tanong na ito, may dumating na bagong pag-asa. Isang ideya na maaaring magbigay daan sa aming dalawa.
Ngunit ang ideyang ito ay may kasamang matinding sakripisyo, isang sakripisyo na hindi ko alam kung kaya kong gawin. Sa dulo ng liham, nagdesisyon akong sumulat muli kay Elena. Mahal, kung ang pangarap mo ay ang magkaroon ng bagong simula sa Europa, handa akong sumama sa iyo. Ngunit kung hindi ito posible, nais kong ipaglaban ang ating pag-ibig sa kabila ng distansya. Ano ang iyong desisyon? Ang tanong na ito ay nag-iwan ng cliffhanger sa aming kwento. Isang desisyon na maaaring magdala ng bagong simula o magbigay ng hamon sa amin. Sa kabila ng lahat, alam ko na ang aming pagmamahal ay magtatagumpay kahit saan man kami dalhin ng aming mga pangarap. Ang mga araw ay tila lumilipad sa kabila ng mabagal na pag-ikot ng mundo. Sa pagitan ng oras ng aking trabaho at paminsan-minsang pagbisita sa mga kaibigan, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa aming sitwasyon ni Clara. Sa bawat liham na ipinapadala ko, tila lumalapit siya sa akin kahit na sa realidad, libu-libong milya ang layo niya. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng pagpatak ng ulan sa bubong. Ang malamig na hangin ay humahampas sa aking bintana, ngunit ang init ng pag-asang makakatanggap ng liham mula kay Clara ay sapat na upang bumangon ako mula sa kama. Dumiretso ako sa kusina, naglagay ng tubig sa takure, at tinimpla ang kape habang hinihintay ang pagdating ng kartero. Habang umuusok ang aking tasa ng kape sa mesa, narinig ko ang kalansing ng pintuan. Dumating na ang kartero. Agad kong binuksan ang pinto at sa aking harapan ay isang liham na may pamilyar na sulat kamay. Ang pangalan ni Clara ay nakasulat sa labas ng sobre at sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalala at pagdududa ay naglaho. Binuksan ko ang liham at ang bawat salita ay tila musika sa aking pandinig. Minamahal kong Lucas, sa kabila ng distansya, lalo kitang nararamdaman sa bawat araw. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin, ngunit naniniwala akong may dahilan kung bakit tayo nasa ganitong kalagayan. Ang liham na ito ay punong-puno ng pag-asa, ng pagmamahal at ng pangarap na sana balang araw ay magkasama natin itong matutupad. Nais kong ipaalam sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang pinag-isipan. May pagkakataon akong bumalik sa Pilipinas sa susunod na buwan upang makapag-aral ng isang kurso na matagal ko nang pinapangarap. Sa simula, inisip kong hindi ko ito dapat ituloy dahil natatakot akong baka hindi makapagpatuloy ang ating relasyon. Ngunit naisip ko, kung talagang mahal natin ang isa't isa, kakayanin natin ito. Hinihintay ko ang iyong sagot at sana ito ay magdala ng liwanag sa aking desisyon. Mahal kita, Clara. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang pagbalik ni Clara sa Pilipinas ay isang bagay na matagal ko nang inaasam, ngunit kasabay nito may kaba akong nararamdaman. Ang kanyang desisyon ay isa ring pagsubok sa aming relasyon, isang hakbang na magbabago sa takbo ng aming mga buhay. Sa kabila ng masayang balitang ito, hindi ko maiwasang mag-alala. Ano nga ba ang magiging epekto ng kanyang desisyon sa amin? Hanggang kailan kami magiging matatag sa kabila ng mga pagbabago? At ano ang maaari kong gawin upang ipakita kay Clara na buo ang suporta ko sa kanya? Nagsimula akong magsulat ng tugon sa kanyang liham. Ang bawat salita ay puno ng aking damdamin, ng pag-asam na makasama siya at ng pagnanais na maging bahagi ng kanyang mga pangarap. Nang matapos ko ang liham, tiningnan ko ang oras. Ang ulan ay tila humupa na at ang sikat ng araw ay unti-unting sumisilip mula sa mga ulap. Ngunit bago ko pa man mailagay ang liham sa sobre, may isa pang liham na dumating. Muli kong binuksan ang pinto at sa aking harapan ay isang sobre na may ibang sulat kamay. Ang pangalan ng aking kaibigan, si Miguel, ay nakasulat sa labas. Agad kong binuksan ang liham ni Miguel, may kaba at kuryosidad sa aking dibdib. Ang kanyang mensahe ay isang imbitasyon, isang alok na hindi ko inaasahan.
Ipinakilala niya sa akin ang isang proyekto sa kanyang kumpanya na nangangailangan ng pagkakaroon ng isang taong magaling mag-organisa at may kakayahang magtrabaho sa ibang bansa. Lucas, alam kong matagal mo nang hinahanap ang pagkakataong makapagtrabaho sa ibang lugar. May proyekto kaming nagsisimula sa Europa at nais kitang imbitahan upang maging bahagi nito. Alam kong ito ay isang malaking desisyon, ngunit naniniwala akong kaya mo ito. Naghihintay ang mundo para sa'yo. Pag-isipan mo, kaibigan. Miguel. Sa sandaling ito nagulo ang isip ko. Ang pagdating ni Clara sa Pilipinas ay isang bagong simula, ngunit ang alok ni Miguel ay isang pintuan patungo sa aking mga pangarap. Dalawang desisyon, dalawang landas at isang puso na nangungulila sa pagmamahal. Ano nga ba ang pipiliin ko? Ang bawat hakbang ay may kaakibat na hindi inaasahang pagbabago. Sa kabila ng lahat, alam ko na sa huli, ang pagmamahal namin ni Clara ang magiging gabay sa aking desisyon. Ngunit paano kung ang desisyon ko ay magdala ng lamat sa aming relasyon? Habang tinatanong ko ang sarili, isang bagay ang bumalik sa aking isipan. Ang liham ni Clara ay nagsasaad ng pag-asa, ng tapang at ng pagmamahal. Sa kabila ng takot na dala ng mga pagbabago, ang bawat liham ay isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na hindi ko maiwasang isipin. Paano kung ang desisyon ko ay magdulot ng wakas sa aming pagmamahalan? Sa bawat umaga na bumubungad sa akin, palaging may kaakibat na pag-asa na isang araw, ang distansya sa pagitan namin ni Althea ay mawawala. Ang pisikal na paghihiwalay ay hindi hadlang sa aming pagmamahalan. Ngunit hindi ko maikakaila na may mga pagkakataong tila napakalayo niya sa akin. Sa kabila ng lahat, ang mga liham namin ang naging tulay upang sa kabila ng agwat, nararamdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. Nagsimula ang araw na ito tulad ng dati. Binuksan ko ang aking laptop upang basahin ang bagong email mula kay Althea. Palaging may kilig sa tuwing makikita ko ang kanyang pangalan sa inbox ko at ang kanyang mga mensahe ay nagsisilbing liwanag sa mga madilim na araw ko. Ngunit nang binuksan ko ang email, may kakaibang tono ito, isang tono na hindi ko pa nararanasan mula sa kanya. Dearest Lucas, simula niya, may mga bagay na hindi ko inaasahan na magiging bahagi ng pag-uusap natin, ngunit sa tingin ko ay kailangan ko itong sabihin. Alam kong hindi magiging madali ito, ngunit sana'y maunawaan mo. Napaubo ako sa kaba, hindi ko alam kung ano ang dapat kong asahan. Ang mga susunod na linya ng kanyang liham ay tila isang misteryo na unti-unting nalulutas habang binabasa ko. Sa mga nakaraang linggo, may isang pagkakataon na dumating sa akin, isang bagay na hindi ko inaasahan, isang alok mula sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Isa itong proyekto na mangangailangan ng paglipat ko sa isang bagong lokasyon. Hindi ko ito agad tinanggap, ngunit hindi ko rin ito tinanggihan. Alam kong ang desisyon na ito ay makakaapekto sa ating relasyon. Napatigil ako sa paghinga. Ano itong alok na sinasabi niya? Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng pag-aalala. Paano kung ang bagong lokasyon ay mas malayo pa sa kasalukuyang kinaroroonan niya? Paano kung may mas malalim pa sa alok na ito na hindi ko pa natutuklasan? Lucas, sa mga oras na ito, gusto kong ipaalam sa iyo ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Ang alok ay isang posisyon sa Europe, isang mahalagang hakbang sa karera ko. Alam kong ito ay isang malaking desisyon, ngunit kailangan kong pag-isipan ito ng mabuti. Puno ng emosyon ang mga salitang iyon. Alam kong mahalaga sa kanya ang karera niya at ayokong maging hadlang sa mga pangarap niya. Subalit hindi ko rin maikakaila ang kirot sa dibdib ko sa posibilidad na mas lalayo pa siya sa akin. Nagmumuni-muni ako habang binabalikan ang aming mga pinagdaanan, ang mga tawag namin sa telepono na hanggang madaling araw,
ang mga sulat na punong-puno ng pag-aalala, pagmamahal at pangarap. Ang mga ito ang nagsilbing pundasyon ng koneksyon namin. Ngunit ang alok na ito ay tila isang pagsubok na hindi ko pa alam kung paano haharapin. Nagpatuloy ang sulat ni Althea. Ayokong magdesisyon na hindi kita kasama sa iniisip ko, kaya't gusto kong malaman mo ito. Ang Europe ay may mga pagkakataon na hindi ko maitatanggi, ngunit ang puso ko ay palaging nasa iyo. Hindi ko alam ang tamang sagot ngayon, ngunit gusto kong malaman mo na magiging bahagi ka ng bawat hakbang na gagawin ko. Napangiti ako sa huling bahagi ng liham. Ang katotohanan na isinama niya ako sa kanyang mga plano ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan. Subalit hindi ko pa rin mapigilan ang pakiramdam na may malaking pagbabago na mangyayari. Sa pagtatapos ng kanyang liham, may isang linya na nagbigay sa akin ng kaba at pananabik. Lucas, may isang bagay pa. Sa susunod na linggo, bibisitahin kita. May isang sorpresa akong inihanda para sa iyo. Hanggang sa muli, mahal ko. Ang huling linya na iyon ang nagbigay ng twist sa lahat ng emosyon na nararamdaman ko. Isang sorpresa? Ano kaya ang sorpresa na iyon? Sa kabila ng mga pag-aalala ko, bumalik ang pag-asa sa puso ko. Ano man ang mangyari, alam kong mahal niya ako. Ngunit ang tanong na hindi maalis sa isip ko, ano ang sorpresa na inihanda ni Althea para sa akin? Habang nakatitig sa screen, nagpasiya akong maghintay. Sa kabila ng lahat ng hindi tiyak, alam kong ang pagmamahalan namin ang magiging gabay sa anumang landas na tatahakin namin. Ang liham ni Althea ay nagsilbing paalala na sa kabila ng distansya, palaging may pag-asa. Ngunit ang inaasahang sorpresa na iyon ay nanatiling misteryo na naghihintay ng tamang oras upang ipahayag. Nagising ako isang umaga na tila may kakaibang bugso ng damdamin sa aking puso. Alam kong may liwanag na dala ang araw na iyon, ngunit tila may bahid ng lungkot sa bawat silahis nito. Mula sa aking higaan, tanaw ko ang dagat na walang humpay na humahalik sa dalampasigan. Ang alon, tulad ng aking damdamin, ay tila walang kasiguraduhan sa direksyon. Sa loob ng ilang buwan na lumipas, ang pag-uusap namin ni Lara ay naging tila wika ng mga bituin. Maraming sinasabi, ngunit mahirap maintindihan. Patuloy kaming nagpapalitan ng liham mula sa magkaibang panig ng mundo. Ngunit sa kabila ng aming mga tawa at ngiti sa bawat mensahe, naramdaman kong may kulang. Nagsimula akong tanungin ang mga bagay na dati hindi ko pinapansin, ang mga salitang hindi binibigkas ngunit nararamdaman. Sa araw na iyon, nagpasya akong bumaba sa tabing dagat, dala ang aking laptop at umupo sa paborito naming lugar sa ilalim ng puno ng niyog. Doon ko binuksan ang email at nakita ang isang liham mula kay Lara. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tila may bigat ang pag-click ko sa mensahe. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib na tila sinasabing may malalim na pagbabago. Sa aking mahal, nagsimula siya at sa kanyang mga unang salita, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal na bumabalot sa akin, ngunit naroon din ang malamig na pagdududa. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, ngunit alam kong kailangan mong malaman. Sa loob ng mahabang panahon, pinilit kong itago ang damdaming ito, ngunit hindi ko na kayang ipagpatuloy na magsinungaling pa. Pinagpatuloy ko ang pagbabasa, bawat salita ay tila isang hakbang patungo sa kung saan. May isang tao, isang kaibigan na matagal ko nang kilala. Sa kabila ng distansya natin, hindi ko sinasadyang mahulog ang damdamin ko para sa kanya. Hindi ko ginusto, ngunit nangyari. Napatigil ako, tila ang mundo ko'y bumagal at ang tunog ng alon ay naging musika ng kawalan. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Sa kabila ng sakit, hindi ko mapigilan ang pag-unawa na sa larangan ng pagmamahalan,
Hindi laging tama ang timing at hindi laging tama ang damdamin. Pero mahal kita at alam kong mahal mo rin ako. Hindi ko alam kung paano natin maaayos ito, ngunit umaasa akong may paraan. Hindi ko kayang mawala ka, ngunit hindi ko rin kayang itanggi ang damdamin ko para sa kanya. Nagpatuloy ang kanyang liham, puno ng kalituhan at sakit, ngunit sa huli may pag-asa. Alam kong mahirap ito, ngunit nais kong malaman mo na handa akong lumaban para sa atin kung handa ka rin. Pinikit ko ang aking mga mata at sa likod ng aking mga talukap, naglaro ang mga alaala namin ni Lara. Ang mga tawanan, ang mga pangarap, ang mga pangako. Sa kabila ng sakit, naroon ang pag-asa. Alam kong sa larangan ng pagmamahalan, ang pinakamahalaga ay ang kakayahang umunawa at magpatawad. Ngunit bago ko pa man maisip ang aking magiging sagot, nagring ang aking telepono. Isang tawag mula sa isang hindi inaasahang numero. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing sagutin ko ito. At nang gawin ko, narinig ko ang isang pamilyar na tinig. Isang sorpresa, hindi ba? Sabi ng tinig mula sa kabilang linya. Ako ito, si Lara. Nandito ako sa bayan mo. Nais kitang makita. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tawag na iyon. Sa kabila ng lahat ng sakit at kalituhan, naramdaman ko ang kakaibang saya. Sa kabila ng distansya at mga liham na puno ng damdamin, narito siya, handang harapin ang lahat kasama ko. Habang tinatanaw ko ang dagat, napagtanto kong minsan, ang buhay ay puno ng mga walang kasiguraduhan, ngunit sa kabila ng lahat, lagi itong nagbibigay ng pagkakataon upang muling bumuo. Sa kabila ng pagkaligaw ng damdamin, naroon ang pag-asang dala ng isang bagong simula. Sa sandaling iyon, tumayo ako, dala ang pag-asa at pagmamahal sa aking puso, handang harapin ang bagong kabanata ng aming kwento. Sa likod ng bawat liham at bawat alon, may pag-asang naghihintay. At sa likod ng tawag na iyon, naroon ang kwento namin ni Lara, handa para sa panibagong simula. Sa paglipas ng mga araw, tila nagiging mas malalim ang ugnayan namin ni Elisa, kahit na kami ay magkalayo. Ang bawat mensahe na kanyang ipinapadala ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Bagay na nagiging sandigan ko sa mga panahong pakiramdam ko'y nag-iisa ako sa mundo. Nagsimula akong mag-ipon ng bawat liham na ipinapadala niya sa akin. Mga maliliit na papel na puno ng mga salita niyang tila musika sa aking pandinig. Sa bawat pagbukas ko ng isang bagong mensahe mula sa kanya, nararamdaman ko ang init ng kanyang presensya na bumabalot sa akin kahit na siya'y libu-libong milya ang layo. Isang umaga, habang nakaupo ako sa aking paboritong upuan sa tabi ng bintana, natanggap ko ang isang liham mula kay Elisa. Ang kanyang mga sulat ay palaging may kakaibang epekto sa akin, ngunit ang isang ito ay may kakaibang pag-aantig sa aking damdamin. Sa kanyang liham, ikinuwento niya ang tungkol sa isang kakaibang panaginip na nagkaroon siya kamakailan. Sa panaginip na iyon, nakita niya kami sa isang maliit na silid na puno ng mga libro at ang amoy ng lumang papel ay umaalingasaw sa hangin. Nag-uusap kami, nagkukwentuhan, at ang saya ay tila walang hanggan. Ngunit may bahagi ng kanyang kwento na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng panaginip, biglang nagbago ang lahat. Nagsimulang mawala ang mga libro sa silid, isa-isa silang naglalaho sa hangin. Ang mga dingding ay nagiging malabo at ang silid ay nagsimulang magiba. Sinubukan niyang abutin ang aking kamay, ngunit sa bawat pagkilos niya, tila lalong lumalayo ang kanyang pag-abot. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi niya ako maabot. Nagising siya na may luha sa kanyang mga mata, puno ng takot at pag-aalala. Habang binabasa ko ang kanyang liham, nararamdaman ko ang kanyang takot at pangamba. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na iyon. Sa kabila ng aming malalim na koneksyon,
Hindi ba sapat ang aming pagmamahalan para malampasan ang lahat ng balakid na pumipigil sa amin? Ang silid ba ay sumisimbolo sa aming relasyon na unti-unting naglalaho sa gitna ng mga pagsubok na dala ng distansya? Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang dalhin sa aking isipan ang kanyang panaginip. Dumating ang mga sandali na ako'y nagdududa, nagtanong sa sarili kung tama ba ang aming desisyon na ipagpatuloy ang relasyong ito sa kabila ng pagiging magkalayo. Ngunit sa tuwing nararamdaman ko ang pag-aalinlangan, palaging bumabalik sa akin ang mga liham ni Elisa, ang kanyang mga salita ng pag-asa at pagmamahal na palaging nagiging gabay ko sa aking paglalakbay. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, natanggap ko ang isang tawag mula sa kanya. Sa kabila ng pagod at lungkot, ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig. Sa tawag na iyon, nagpasya kaming mag-usap tungkol sa kanyang panaginip at ang aming mga nararamdaman. Hindi ko inaasahan na ang aming pag-uusap ay magiging matapat at puno ng damdamin. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagkaroon ng katahimikan. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salitang pumapaloob sa hangin. Alam mo, sabi niya, mahirap ang ganitong sitwasyon pero hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang isipin na ang panaginip ko ay magiging totoo. Hindi ko alam ang isasagot. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ngunit bago ko pa man maipadama ang aking nararamdaman, narinig ko ang isang kakaibang tunog sa linya. Isang matinis na tunog na para bang may sumabog. Ang tawag ay biglang nagputol. Sa mga sumunod na oras, sinubukan kong tawagan siyang muli, ngunit hindi ko na siya marinig. Nagpatuloy ang takot at pangamba sa aking puso. Ano ang nangyari? Ligtas ba siya? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa aking isipan. Sa gitna ng dilim, naramdaman kong may isang liham na lumalabas mula sa aking bulsa. Isa pang liham mula kay Elisa na hindi ko pa nababasa. Sa pag-unat ko ng papel, nabasa ko ang kanyang mga huling salita bago ang tawag. Mahal kita at alam kong kakayanin natin ito. Pero may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang kanyang mensahe ay nagputol sa gitna at naiwan akong nagtatanong kung ano ang susunod na bahagi ng kanyang sinasabi. Sa gabing iyon, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-aalala, alam kong kailangan kong magtiwala. Sa kabila ng distansya, sa kabila ng mga pagsubok, alam kong dapat akong kumapit sa pag-asa at sa pagmamahal na bumabalot sa amin. Ngunit ano nga ba ang bagay na kailangan kong malaman? Sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asang muling makakasama, si Mia ay tila isang ilaw sa dulo ng madilim na lagusan. Ang bawat liham na natatanggap ko mula sa kanya ay nagbibigay lakas at inspirasyon sa kabila ng distansyang naghihiwalay sa amin. Ngunit sa araw na ito, isang liham na puno ng emosyon ang dumating at nag-umpisa akong basahin ito habang ang malamig na hangin ng London ay humahaplos sa mukha ko. Mahal kong Lucas, nagsimula ang liham. Alam kong matagal na tayong magkahiwalay at tila walang katapusan ang ating paghihintay. Ngunit sa bawat segundo ng pagkakahiwalay na ito, natutunan kong mas mahalin ka pa. Ang bawat pag-awit ng ibon tuwing umaga ay tila paanyaya na magpatuloy tayo sa ating laban. Habang binabasa ko ang bawat salita, nararamdaman ko ang init ng pagmamahal ni Mia na nagmumula sa kabilang panig ng mundo. Sa kabila ng layo, para bang naririnig ko ang kanyang boses, ang kanyang mga ngiti at ang kanyang mga pangarap na bumabalot sa akin. May gusto akong sabihin sa iyo, Lucas, isang bagay na matagal ko nang iniisip. Patuloy niya, at sa puntong ito, nararamdaman ko ang pag-aalala at excitement na sabay na bumabalot sa dibdib ko. Natanggap ko ang isang pagkakataon na makapag-aral sa Paris, isang pangarap na tinatanaw ko noon pa man. Ngunit ito ay nangangahulugang mas lalong lalayo ang agwat natin.
Napahinto ako sa pagbasa, ang Paris ay hindi lang isang hakbang palayo sa akin, kundi isang bagong mundo para kay Mia. Alam ko kung gaano niya pinangarap ang pagkakataong ito, ngunit nag-aalala ako sa magiging epekto nito sa amin. Bawat hakbang palayo ay parang isang pagsubok na kailangan naming lampasan. Ngunit Lucas, sumulat siya, ang paglayo kong ito ay hindi nangangahulugang paglimot. Sa halip, ito ay pagbubukas ng panibagong yugto para sa atin. Naniniwala ako na ang tunay na pagmamahalan ay hindi nasusukat sa distansya, kundi sa tibay ng damdamin ng dalawang taong nagmamahalan. Kaya nais kong ipaalam sa iyo na kahit gaano pa kalayo, wala akong ibang nais kundi ang makasama ka. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang kaginhawaan at pag-asa. Alam kong hindi kami pababayaan ng tadhana. Ang aming pagmamahalan ay isang kwento na patuloy na isinusulat sa kabila ng mga pagsubok. Lucas, may isa pang dahilan kung bakit ko ito sinasabi sa iyo ngayon, dagdag ni Mia. May isang lihim na matagal ko nang itinatago, isang bagay na sa tingin ko ay kailangan mong malaman. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin, ngunit alam kong dapat maging totoo ako sa iyo. Sa puntong ito, ang puso ko ay bumilis ang tibok. Ano itong lihim na matagal na niyang itinatago? Ang kaba at excitement ay naghahalo sa akin, tila isang cliffhanger na nag-aabang ng kasagutan. Lucas, ang huling bahagi ng kanyang liham, ako ay nagdadalang tao. At ang ama ay ikaw. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, ngunit alam ko na ang pagmamahala natin ay nagbunga. Alam kong magugulat ka, ngunit alam ko ring kaya natin itong harapin kahit gaano man kalayo. Nais kong sabihin sa iyo ito, hindi para magdulot ng takot, kundi para ipakita sa iyo na ang pagmamahalan natin ay walang hangganan. Ang mundo ko ay biglang nagbago sa pagbasa ng mga salitang iyon. Ang sorpresa ay tila isang alon na bumagsak sa akin, ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang isang bagong pag-asa. Ang aming pagmamahalan ay hindi na lang isang kwento ng dalawang pusong nagmamahalan sa kabila ng distansya, kundi isang kwento ng pamilya. Ngunit sa likod ng pag-asa ay naroon ang mga tanong at takot. Paano namin ito haharapin? Paano kung ang distansya ay maging hadlang sa dapat sana'y masayang pagsasama? Ngunit alam ko sa bawat hakbang na gagawin namin, ang pagmamahalan namin ni Mia ay ang magsisilbing gabay. Ang liham ni Mia ay hindi lang isang mensahe mula sa kabilang panig ng mundo. Ito ay isang paanyaya sa bagong yugto ng aming buhay. Isang yugto na puno ng pagsubok. Ngunit alam kong sa bawat pagsubok na iyon, kami ay mas lalo pang magiging matatag. Sa huli, ako ay nagpasya. Hindi ko hahayaang ang distansya ang maging hadlang sa aming pagmamahalan. Ang liham ni Mia ay ang simula ng panibagong kwento. Isang kwento kung saan kami ay magkasama kahit gaano pa kalayo ang pagitan namin. Sa mga nakaraang buwan, ang komunikasyon namin ni Maria ay naging mas madalas at mas malalim. Ang bawat liham na kanyang ipinapadala mula sa kabila ng dagat ay naglalaman ng mga saloobin, mga pangarap, at mga pag-asang tila ba kayang umabot sa akin kahit gaano pa man kalayo ang distansya namin. Ngayon, habang hawak ko ang pinakahuling liham mula sa kanya, nararamdaman kong may kakaiba sa tono nito. Minamahal kong Daniel, nagsimula siya, ang mga salitang iyon ay tila musika sa aking pandinig. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong napagtatanto na ang distansya natin ay hindi hadlang sa ating pagmamahalan. Ngunit, sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi sa iyo ang isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan. Tumingin ako sa paligid ng aking maliit na apartment kung saan ang mga dingding ay puno ng mga larawan namin ni Maria mula sa mga panahong magkasama kami. Napabuntong hininga ako habang iniisip kung ano ang nais niyang sabihin. Sa bawat liham palaging may pag-asa at pagmamahal,
pero naririto ang isang pakiramdam ng pag-aalala na hindi ko maalis. Daniel, alam kong pareho tayong may mga pangarap. Ako sa aking pag-abot sa karera ko dito sa ibang bansa at ikaw sa iyong pagbuo ng pangalan sa larangan ng sining. Ngunit sa mga nakaraang araw, may nakilala akong tao na nagbigay sa akin ng bagong pananaw. Huminto ako sa pagbabasa, pinipilit na huwag mag-isip ng negatibo. Sino ang taong ito? Ano ang kanyang papel sa buhay ni Maria? Habang ipinagpatuloy ko ang pagbabasa, nadarama ko ang pagdududa at takot na lumulukob sa akin. Si Mikael, isang kasamahan sa trabaho, ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala ako sa mas malalim na paraan. Sa una, akala ko isang simpleng pagkakaibigan lamang ito, ngunit habang tumatagal, natutunan kong may mga bagay na hindi ko inaasahan. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mangamba sa mga sinasabi ni Maria. Ngunit sa kabila ng mga tanong, hindi ko maitatanggi na may bahagi sa akin na nagtatanong kung ito na ang simula ng pagtatapos para sa amin. Daniel, alam kong mahirap ito para sa atin, pero sa pag-uusap namin ni Michael, natutunan ko na ang buhay ay puno ng mga sorpresa. At marahil ang mga sorpresa na ito ay hindi palaging masama. Gusto kong malaman mo na sa kabila ng mga pagbabago, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Nagtapos ang liham sa mga salitang iyon, ngunit pakiramdam ko ay may kulang. Ang damdamin ng pagkalito ay nananatili at ang aking puso ay tila ba nakabitin sa kawalan. Sa sandaling iyon, naisip ko ang mga posibilidad na maaaring magdali sa amin ni Maria sa iba't ibang landas. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin, handa ba akong harapin ang anumang sorpresa na dala ng bagong taong ito? Kahit labag sa kalooban ko, napilitan akong mag-isip kung ano ang magiging kahulugan nito para sa amin. Sa bawat liham, nararamdaman ko ang pagmamahalan ni Maria, ngunit ngayon may bagong elemento na nag-aalala sa akin. Sa kabila ng aming pangako sa isa't isa, ang bagong taong ito ay tila ba isang pagsubok na hindi ko alam kung paano haharapin. Sa mga sandaling iyon, humarap ako sa aking easel. Nagpasya na ilarawan ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng sining. Ang aking mga brush ay gumalaw ng parang may sariling buhay at ang mga kulay ay nagsama-sama sa canvas para lumikha ng isang imahe na puno ng pag-asa at pagdududa. Ang sining ang naging daan ko upang ipahayag ang mga damdaming hindi ko kayang bigkasin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na kailangan kong makipag-ugnayan kay Maria. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan at kung ano ang landas na nais niyang tahakin. Sa huli, ito ang magiging susi sa aming kwento. Isang kwento na puno ng pagmamahalan na hindi natitinag ng oras at espasyo. Ngunit sa huli, ang tanong na bumabalot sa akin, ano nga ba ang magiging kapalaran ng aming pagmamahalan sa harap ng bagong taong ito? Ang liham na ito, sa kabila ng kanyang mga salita ng pagmamahal, ay nagbukas ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na hindi ko alam kung ano ang magiging wakas. At habang nakatingin ako sa natapos kong obra, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso na nag-aabang sa susunod na liham mula kay Maria. Isang liham na maaaring magdala ng pag-asa o isang liham na magbubukas ng bagong landas na hindi ko pa nakikita.